It's now time for Heart Matters. Share your true to life stories of love, wherein hope and healing comes within, on Moments of Love with John Erickson. Dear John, it's been 2 weeks now since I first heard you giving advice to one of your listeners, and I just thought that it would be great if I share my own love story. I'm Carla from Caloocan. Madalas kaming magkasama ni Christian, and of course together with our office mates. Nung una ay marami kaming magkakasama hanggang sa dumalang ang pagsama-sama ko at naging kami na lang dalawa ni Christian ang lumalabas. We really enjoy each other's company. He even knew everything about my life. Lahat ng frustrations ko at mga hang-ups ko sa buhay ay na-share ko sa kanya. Pati na ang buhay pag-ibig ko, ang pamilya ko, and everything. He's been there patiently, listening to all my sentiments. At dahil doon, lalo kaming naging mas malapit, John. There are times na sinusundo niya ako at minsan din sabay kaming umuuwi. Nasanay ako sa kanyang magandang pakikitungo sa akin. He even make things na hindi ko talaga ina-expect, like noong Valentine's Day. Binigyan niya ako ng isang bouquet of flowers na talaga namang nag-create ng usap-usapan sa office namin. John, dahil sa closeness namin, we came to a point na we almost forgot na nag-iiba na pala ang tingin ng ibang tao sa amin. Particularly, my office mates. Hindi na normal ang mga kilos namin. At napansin ko rin yon, John. Very often na kumakain kami na kami lang dalawa. Laging kami ang magkasama sa lakaran at kahit saan man. Para kaming partners in crime, ika nga. Kaya naman lahat ng gawin namin ay pinagmamasdan kami ng aming mga kasama dahil sa kakaibang closeness namin ni Christian. At sa sobrang close namin, baliwala na ang salitang hiya. John, sa hindi ko malamang dahilan, ay unti-unti na akong nafa-fall sa kanya. I let myself drown into his presence and care, and even hope that the feeling is mutual. Dahil na rin sa kanyang pinapakita at pinapadama. Like I feel so very special every time we are together. I know from that day, naramdaman kong in love na ako. Yes, John, I am falling in love with Christian. At first, I tried to deny it and even ignored the feeling that is starting to bloom. But then again, huli na para pigilan ko pa ang nararamdaman ko dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. John, I started to care more for Christian, letting him feel kung anong nararamdaman ko sa kanya. At alam kong naramdaman din niya ito. It's because he became extra sweet. Nagpatuloy ang ganoong pakikitungo namin sa isa't isa. Despite the growing gossip inside our office, I once heard na sinabi ng isang office mate ko na uuwi akong luhaan sa huli. Knowing Christian's character with the girls, no doubt na isa daw ako sa mga nabiktima niya. I know, John, na hindi totoo ang ganitong paratang nila kay Christian dahil hindi nila alam kung gaano siya kabuti. Sa tuwing makakarinig ako ng ganoong mga usapan, ay sinasabi ko ito kay Christian. And he told me na huwag na lang pansinin ang mga ito dahil baka naiinggit lang sila sa amin. John, walang nagbago sa pakikitungo namin sa isa't isa.
at bagkus lalo pa kaming naging mas closed. Kung titingnan mo nga naman kami, ay parang kami na, John. Pero mas pinili naming manatili kung ano ang meron kami without any label. At ang importante ay nagkakaintindihan kami. Everything's fine with us, John. Not until Janine came into the picture. Bagong hire si Janine sa marketing department. Maganda at sexy. Na-assign si Christian para i-train si Janine sa mga dapat na gawin. Madalas, sila na ang laging magkasama. At naiintindihan ko naman yon, John. Dumating ang araw na unti-unti nang nababawasan ang mga sweet moments namin ni Christian. At unti-unti na rin akong nakakaramdam ng selos para kay Janine. Alam ko, John, na wala akong karapatan dahil hindi naman kami ni Christian. I just thought na mutual ang feelings namin sa isa't isa. Ang mga simple gestures ay naging palagian na hanggang sa nawala na ng tuluyan ang magandang pakikitungo sa akin ni Christian. To make it short, nanlamig na siya sa akin. I'd try to talk to him, pero lagi niyang sinasabi, busy siya sa pagtitrain kay Janine. Don't wanna close the door, don't wanna give up on it. Napakasakit, John. Do I have to cry for you? Para akong basahan na iniwan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito na ang sitwasyon namin ni Christian. Kahit na alam kong wala naman kaming naging problema. Pero ganun pa man, pinakitaan ko pa rin siya ng maayos. I still try to work with him professionally. Kahit na nasasaktan ako sa cold treatment na binibigay niya para sa akin. May mga pagkakataon pa rin dyan na sinusubukan kong kausapin siya kung anong naging problema. Bakit siya biglang nagbago? Ngunit, gaya ng dati, ang lagi niyang sagot ay wala. John, I tried to live with it. Kahit na masakit, alam kong wala na akong magagawa at iniisip ko na lang na baka may pinagdadaanan siya kaya biglang naging ganito ang aming sitwasyon. Until one day, he texted me and asking kung nasaan ako at sabay na daw kaming pumasok. John, mula noon, nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa bumalik ang lahat sa dati. Ang pagiging sweet pero may napansin ako, may kaunti lang pagkailang. Hindi ko na ito pinagtuunan pa ng pansin, John. Basta ang alam ko ay okay na kami ni Christian at bumalik na ulit sa normal ang lahat. Masaya ako sa mga oras na magkasama kami dyan. At iniisip ko na tama ako na baka maaaring may pinagdadaanan lamang siya kaya't naging ganoon ang treatment niya sa akin. Ngayon ay okay na ulit ang lahat. At yun naman ang mahalaga sa akin. Si Janine naman ay na-assign na sa ibang location pagkatapos ng training. One day, kinausap ko si Christian habang nakasakay ako sa kotse niya. Nanghihiram siya ng 5,000 pesos. Kailangan daw niya para ipandagdag sa mga gastusin sa bahay. At nangako naman siyang babayaran ito kagad pagkasweldo niya. At pinahiram ko naman siya dyan. May pagkakataon na mas madalas na ako ang gumagasto sa lahat tuwing kami ay lumalabas ni Christian. At okay lang naman sa akin yon. Naging ganoon ang aming sitwasyon at kasabay ng pagtanggap ko sa kanya ulit ay tinanggap ko rin kung ano man ang kanya mga flaws. Until one night, during our company dinner, nagsama-sama kami ulit ng mga office mates ko. Napansin ko na wala si Christian. Tinanong ko sa mga kasama ko kung nasaan siya at ang sabi nila ay maaga siyang umalis. Diyan, nagkakwentuhan kami ng mga kasama ko. Tinanong nila ako kung
anong estado ng relasyon namin ni Christian. Ang sabi ko, wala kaming anumang label. Basta't ang alam namin ay nagkakaintindihan kami at masaya kaming magkasama. One of my colleagues who told me na bakit hindi ko buksan ang aking mga mata para makita ko ang totoo. Naguluhan akong bigla sa sinabi ni Eric John. I asked him bakit niya sinabi yon at isang iling lang ang isinagot niya sa akin. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. Total, alam kong maaaring nabigla lamang siya. It was a Sunday, John. I went to church. Sa kalagitnaan ng misa, ay may parang napansin akong isang lalaki. Hindi ko matiyak ang itsura dahil medyo malayo sa akin. Ngunit parang ramdam ko na kilala ko siya dyan. At may kasama siyang babae. At nang magbigayan na kami ng sign of peace to say peace be with you, ay nakita ko na si Christian at Janine ang magkasama. Daig ko pa ang pinagsakluban ng langit at lupa sa nakita ko dyan. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Christian at ang higit na nagpagulat sa akin ay ang katotohanang maaaring may relasyon sila ni Janine. Took your coat off and stood in the rain. John, doon ko na-recall sa isipan ko ang biglang cold treatment ni Christian sa akin. Ang madalas na pag-uwi ng maaga, ang pagbibigay ng hint ni Eric. Lahat ng yon ay pinagtagpi-tagpi ko. Ang sakit, John. Hindi ko lubos maisip kung bakit nagawa sa akin ni Christian yon. Sa kabila ng lahat, ganito pa pala ang magiging kapalit. Tama nga sila. Uuwi akong luhaan. John, dahil sa nasaksihan ko, dinamdam ko ang nangyari sa akin. Lumiban ako sa trabaho ko dahil alam kong hindi ko rin naman magagawa ng maayos ang trabaho ko kung hindi maganda ang aking pakiramdam. Dumating ako sa point na nag-self-pity ako, John. Dahil iniisip ko, bakit ganoon na lang lagi ang nagiging kapalaran ko sa buhay pag-ibig ko? Iniisip ko na baka maaaring may kulang sa akin o kung anuman. John, dahil sa nalaman ko, tinawagan ko ang aking office mate na medyo malapit sa akin, si Shane, at sa kanya ko ikinuwento ang naging ugnayan ko kay Christian. Sinabi ko rin sa kanya na nakita ko si Christian na may kasamang iba. Lahat ng hinanakit ko kay Christian ay na-share ko kay Shane. At doon ko rin nalaman na ganoon pala talaga si Christian. Sinabi niya na sinubukan nilang balaan ako. Ngunit hindi naman daw ako nakikinig, kaya't hinayaan nila ako. Napakatanga ko, John. Nagamit ako sa pansariling kapakanan. Hindi ko talaga akalain na ganoon si Christian. Nagkamali ako ng akala sa kanya. Ilang linggo ang lumipas at nag-decide akong mag-resign at kasunod nito ay nagpalit din ako ng number. John, hinayaan ko ang sarili ko na mag-heal. Alam ko na isa na naman itong stage na pagdadaanan ko. At dahil dito, mas lalo akong tumibay at naging mas maingat. John, mabilis na lumipas ang 5 taon at naging maganda na rin ang posisyon ko sa kumpanyang napasukan ko. Nakilala ko na rin ang taong mamahalin ko at magmamahal sa akin ng tapat. At iyon ay si Tom. Mabait at magalang. Katulad din ni Christian, pinakitaan ako ng mabuti ni Tom. Naging mas maingat na ako, John. Nakita ko naman at pinadama sa akin ni Tom na sincero siya sa kanyang hangarin sa akin. May mga bagay siya na ipinakita na hindi ko naramdaman kay Christian. At ito ay ang respeto
at pagpapahalaga sa salitang tiwala. I am so happy, John, that finally I found the right guy for me. And I'm lucky because I know hindi siya katulad ni Christian. I also realize that in this world, everything happens for a reason. May dahilan kung bakit kailangang pagdaanan ang isang bagay. Tulad ko, dahil sa karanasan ko kay Christian, naging mas maingat at naging mas matibay ako. Na hindi lahat ng bagay na maganda sa panlabas ay maganda rin sa panloob. Ganun pa man, lahat ng ating pagdaraanan sa buhay ay may kaakibat na leksyon. Sa ngayon, John, nasa 2nd taon na kami ni Tom. Pero wala pa kaming balak na lumagay sa tahimik. Ine-enjoy muna namin ang isa't isa ng walang pressure. Maraming plano si Tom para sa aming dalawa, John. Sa ngayon ay ramdam ko na natagpuan ko na ang lalaking magmamahal sa akin ng totoo. John, sana'y naging inspirasyon ang aking liham sa inyong mga masugid na tagapakinig. Naway sa ganitong paraan ay nakapagbahagi ako ng aral sa mga katulad kong nasa ganoong sitwasyon. Thank you so much, John, and to Moments of Love. Till then, God bless. Sincerely yours, Carla. Nothing is so good it lasts eternity.